Nagkatinginan lang ang dalawang lalaki nang matagal nang walang sinasabi kahit isang salita. At kalaunan ay ibinaba ni Hiroto ang kanyang baril matapos igiit ni Toya na hindi siya isang spy. Sinabi ni Hiroto na naniniwala siya sa kanya at natutuwa siyang marinig na hindi nagtatrabaho si Toya para sa kabilang team. Lubos na nagulat si Toya at hindi niya maintindihan kung bakit basta nalang pinaniwalaan ni Hiroto ang sinabi niya. Ipinaliwanag ni Hiroto na ang sitwasyon ang nagtulak kay Toya na ibunyag ang kanyang lihim na itinatago niya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi tulad ni Newton, hindi siya analytical type at ayaw niyang pagdudahan ng isang taong 2 beses nang nagligtas sa kanya kaya hiniling niya kay Toya na ipaliwanag na lang ang lahat. Pinasimple ito ni Toya at sinabi na lahat ng ginawa niya ay para malampasan ang kanyang kapatid. Pagkolekta ng talents at pagsisinungaling sa lahat. Lahat ng iyon ay para sa kanyang goal na maging mas mahusay kaysa sa kanyang kapatid. Sinabi ni Hiroto na hihimatayin si Newton kapag narinig iyon ngunit nakapagdesisyon na siya. Ibinigay ni Hiroto ang kanyang buong suporta kay Toya at napatulala si Toya. Sinabi ni Hiroto na hindi niya basta ibibigay ang kanyang talent at malaya si Toya na subukang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi pa rin maintindihan ni Toya ngunit sinabi ni Hiroto na nagustuhan niya lang siya. Habang umaalis sila ay iniisip ni Hiroto ang kanyang mga napansin. Naging malinaw sa kanya na hindi pa napagtatanto ni Toya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya na si Toya ay isang contradiction in the flesh dahil kasing lambot ng puso niya ang kanyang pagiging sakim sa talent. Hindi lamang sinagot ni Toya ng tapat ang kanyang tanong kundi ipinagtanggol pa siya sa kabila ng posibleng disadvantages. Sinabi ni Hiroto na pinapatunayan lamang nito na tao pa rin si Toya. Biglang napaisip si Toya kung ano ang nagtulak kay Hiroto na maghanap ng talent. Simpleng sinabi ni Hiroto na pasensya na dahil nakalimutan na niya ang lahat mula noong siya ay tao pa. Samantala sa base camp ay naging napakadelikado na ng sitwasyon. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at inutusan ni Dre ang kanyang mga clones na protektahan ang lahat sa anumang paraan. Sa kasamaang palad ay may ilan pang putok na pinakawalan at lahat ng kanyang clones ay na-eliminate. Itinuro ni Haya na tiyak na may isa pang sniper at kapag nataman si Newton ay katapusan na iyon ng Forest of the Great. Tumanggi si Haya na hayaang mangyari iyon kaya naghanda siyang lumaban pabalik. Bumalik kina Toya at Hiroto, nakarating na sila sa Earth Fort at hindi nakalayuan ang main castle kapag nalampasan nila ito kaya nagpatuloy sila. Biglang may sumabog at winasak ang front door at nakatanggap ng matinding damage si Hiroto. Nag-alala si Toya ngunit pinaalala ni Hiroto na siya ay immortal. Lumalabas na may naghihintay na sa kanila at sinabi nitong nagsasawa na siyang umupo lang. Lumabas ang lalaking nagngangalang Rodel at idineklara na oras na para sa kanilang mutual annihilation. Sinabi ni Hiroto kay Toya na huwag makialam sa laban dahil agad niyang naramdaman na si Rodel the Phoenix ay narito para sa kanya. Samantala kay Haya ay nakita niyang natuntun na niya ang kalaban. Ginamit niya ang kanyang talent na White Hell upang baguhin muli ang kanyang paligid. Sinabi ni Haya na matagumpay niyang nahatak ang kalaban papasok at ang kailangan na lang niyang gawin ay alisin ito. Nagduda siya kung tama ang kanyang nakita ngunit napagpasyahan niyang imposible iyon. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang kalaban ngunit hindi na niya ito mahanap, at bigla na lamang itong lumitaw sa tabi niya at itinuro na medyo masyadong mahaba ang kanyang barrel. Ipinaliwanag niya na nagiging helpless siya kapag may lumapit ng malapitan. At dagdag pa niya ay masyado siyang umaasa sa kanyang scope. Samantalang sa mga talent tulad ng sa kanya ay sapat na ang iron sights. Lubos siyang nagulat at hindi niya maintindihan kung bakit gugustuhin ng isang sniper na lumapit ng ganito kalapit. Naintriga ang lalaki sa kanyang talent dahil nakagawa siya ng isang dimension of compressed consciousness kung saan habang nasa loob nito ay bumabagal hanggang sa halos tumigil ang daloy ng oras sa labas. Napansin ni Haya ang mga puting balahibo na nahuhulog mula sa kanya kaya naisip niyang baka ang pangalan nito ay Hathcock. Kinumpirma niya ito at binati si Haya. Sinabi niyang magiging napakalaki ng kanilang laban kaya magsisimula silang muli. Lalayo siya ng 2,000 feet at hindi sila maaaring bumaril bago siya makarating doon. Lalo pang nalito si Haya at itinuro na isa siyang legendary hero ng Vietnam War na tinatawag na White Feather Hathcock. Ibig sabihin isa siyang great class returner kaya hinihingi niyang ipaliwanag kung ano ang ginagawa nito kasama ang Army of the Sinners. Sinabi nitong huwag siyang mag-alala dahil maiintindihan niya rin pagkatapos ng kanilang duel. Bumalik sa ating bida, itinuro ni Toya na si Rodel ay isang kilalang piloto at hindi isang kriminal kaya nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng isang nuncer sa army ni Yang. Akala niya ay puro criminal returners lamang ang nasa Army of Sinners. Tinanong ni Rodel kung si Toya ba ang kanyang pangalan at hindi maintindihan ni Toya kung paano alam ng lalaking ito ang kanyang pangalan.
Bigla na lamang silang nagulat nang barilin ni Rodel si Hiroto diretso sa mukha. Gumanti si Hiroto ngunit walang tinamong damage si Rodel mula sa kanyang attack. Sinabi lamang ni Rodel kay Toya na manood ng mabuti dahil malapit nang maging malinaw ang lahat. Sinabi niyang lahat ng sagot ay makikita sa battlefield at inactivate niya ang Jericho Trumpets. Ang kanyang ability ay nagpaulan ng dumb bombs at ang buong katawan ni Hiroto ay eviscerated. Humanga si Rodel nang makita ang regeneration ni Hiroto at naunawaan niya kung paano gumagana ang kanyang immortality. Kahanga-hanga ito ngunit sa kanyang opinyon ay hindi ito tunay na immortality. Sinabi ni Hiroto na walang halaga ang salita at ang mga tulad nila ay nag-uusap gamit ang bala. Hindi na kailangang ulitin pa iyon kay Rodel kaya sinabi nitong mag-uusap sila ng maayos at inilabas niya ang kanyang weapon. Nanunood si Toya sa malapit at iniisip na ito ay isang laban sa pagitan ng dalawang immortals. Ang problema lamang ay ang malaking agwat sa kanilang power. Sa kasamaang palad si Hiroto ay gumagamit lamang ng firearms at grenades. Hindi tulad ni Rodel na may malakas na machine gun at nakakatakot na mga bomba. Naging sobrang one-sided ang laban habang ginagamit ni Rodel ang kanyang buong arsenal upang pigilan si Hiroto na makagawa ng kahit anong counter-attack. Naisip ni Toya na ang tanging makakapagpabago sa laban na ito ay ang full stealth ability ni Fabre. Sa ibang lugar ay makikitang naligaw si Fabre at napasubo sa problema nang makita siya ng dalawang misteryosong sinners sa malapit. Pinaalalahanan ni Fabre ang sarili na imposibleng makita siya kaya ang pagtingin nila sa direksyong iyon ay maaaring nagkataon lamang. Walang makakadetect sa kanya kaya dapat ay ligtas siya. Ngunit nagulat si Fabre nang mapilitan siyang umiwas sa isang attack, nakakagulat dahil alam ng babae ang lahat tungkol kay Fabre at sa kanyang ability. Ang kanyang full stealth ay hindi lamang siya ginagawang invisible kundi tinatakpan din ang bawat tunog na kanyang ginagawa. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Hitler at sinabi na ang tahimik na lalaki ay si P, at ipinaliwanag niya na alam niya kung ano ang iniisip ni Fabre. Nag-iisip ngayon si Fabre kung paano nila nalalaman ang kanyang talent at kung bakit hindi gumagana sa kanila ang kanyang stealth ability. Ibinunyag ni Hitler na ang kanyang talent ay tinatawag na mastermind at pinapayagan siyang maintindihan at ma-decode ang abilities ng kahit sino. Hindi lang ang kay Fabre ang alam niya dahil natukoy na rin niya ang abilities ni na Darwin, Schrödinger, Fisher at Einstein, maging ang talents at past lives ng lahat ng miyembro ng Force of the Great ay na-decode na rin. In-assess ni Fabre ang sitwasyon at naisip niyang ang maliit na babae ang may talent na nagde-decode ng abilities habang ang higanteng si Paul ang malamang na nagne-negate ng kanyang stealth. Ngunit itinama siya ni Hitler at sinabi na hindi naman talaga nanenegate ang kanyang stealth kundi kinokontra lamang nila ito gamit ang amoy. Ginamit ni Paul ang kanyang ability na Fruit of Corruption upang mabulok ang buong kagubatan sa paligid nila. Nakayuko ang mga puno, nagkalat ang mga dahon at kumukulo ang lupa habang ang amoy ng pagkabulok ay kumakalat sa hangin. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kawalan ng kahit anong amoy ni Fabre ang lalong nagpapalinaw sa kanyang presensya. Kitang-kita siya kahit siya ay invisible at walang tunog. Sinabi ni Hitler na huli na ang lahat dahil pumasok na si Fabre sa isang masusing planong bitag. Ang mga kalabang sundalo na hinahabol niya ay pain lamang at ang pag-eliminate niya sa mga ito ang nagsabi kay Hitler kung gaano na siya kalapit. Kahit sa sandaling iyon habang nag-uusap sila ay patuloy na kumakalat ang corruption ni Paul at lalo pang lumalakas ang baho. At habang lumalala ito ay mas lalo pang napapansin ang kawalan ng amoy ni Fabre. Tuluyang na-corner si Fabre at tinapos ni Paul ang kanyang buhay. Sinabi ni Hitler na sayang dahil invisible pa rin si Fabre kahit sa kanyang kamatayan at pagkatapos ay umalis na ang dalawa. Samantala kina Hiroto at Rodel ay patuloy ang matinding laban ng mga immortals. Nananatiling dominante si Rodel habang sinasabing walang epekto ang lahat ng ginagawa ni Hiroto. Sinabi ni Hiroto kay Toya na talo na siya at inamin niyang talagang ka-level ni Rodel ang mga dakila. Mas mataas ang kanyang offensive at defensive capabilities at wala siyang nakikitang paraan para manalo sa laban na ito. Ngunit itinuro ni Toya na tila nag-e-enjoy si Hiroto. Pinag-isipan ito ni Hiroto at inamin niyang hindi niya maitatanggi iyon. Nag-e-enjoy siya sa laban ngunit delikado pa rin ang kanilang sitwasyon. Wala siyang nakikitang paraan para manalo ngunit hindi rin niya kayang matalo. Pagkatapos ay naisip ni Hiroto kung nakakaramdam ba si Toya ng pagkapagod sa paggamit ng kanyang talent. Sinabi ni Toya na oo at madalas itong nangyayari, at ipinaliwanag ni Hiroto kung ano ang ibig sabihin nito sa kanilang laban. Ang paggamit ng talent ay naglalagay ng strain sa kanilang physical at mental stamina kaya may limitasyon kahit ang immortality. At dahil sobrang one-sided ng laban ay si Hiroto ang unang maaabot ang limit na iyon.
Diretsahan niyang sinabi kay Toya na matatalo siya kay Rudel. Samantala kay Haya ay napagtanto niyang mga dummy lamang ang kanyang pinapaputukan. Nililin lang siya ni Hathcock upang sayangin ang kanyang bala ngunit hindi pa ito nagpapaputok pabalik. At bigla niyang na-realize na hindi sa ayaw nitong bumaril kundi hindi ito kayang gawin. Ipinakita ang pananaw ni Hathcock mula sa 200 metro ang layo at naisip niyang ang range ni Haya sa dimension na iyon ay nasa 1 kilometro habang ang kanya ay 600 metro lamang kaya wala siyang laban sa isang harapang putukan. Ang snow cape na ito ay nagbibigay ng malaking advantage kay Haya at alam niya ito, samantala nagpa siya si Haya na wala siyang pakialam kung bakit ang isang great class returner ay kumampi sa kalaban at sa halip ay nasasabik pa siya dahil sa wakas ay may tunay na hamon na siyang haharapin sa unang pagkakataon. Hindi mapigilan ni Haya ang kanyang excitement at sabik siyang makita kung paano makakalabas si Hathcock sa sitwasyong iyon. Ngunit agad ding nawala ang kanyang kasiyahan nang basta na lamang sumuko si Hathcock. Alam niyang malaki ang kanyang disadvantage ngunit hindi niya inasahang susuko ito nang walang laban. Sinira nito ang lahat ng saya kaya gusto niya itong pahirapan. Sinabi niyang maramdaman nito ang takot ng anti-unting pagbubutas ng bala sa kanyang katawan habang naghahanda siyang bumaril. Ngunit bigla siyang nagulat nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa ability ni Hathcock na tinatawag na Green Hell. Idineklara ni Hathcock na nakuha na niya ang home field advantage sa pamamagitan ng pagpilit sa kanyang kalaban na lumaban sa kanyang teritoryo. Itinuro niyang ang kanyang ability ay katulad ng sa kanya. Napagtanto ni Haya na nasa hunting ground siya ni Hathcock na isang tropical jungle ng Vietnam War ngunit ang kakaiba ay natatakpan ito ng nyebe. Sinabi ni Hathcock na maganda ito dahil ang isang snow-covered jungle ay imposibleng makita sa totoong mundo. Nag-overlap ang kanilang talents at naging patas ang laban. Sinabi niyang nakaka-adrenaline ito at tinanggal ang kanyang hood upang ipakita rin iyon. Sa ibang lugar naman ay patuloy na papunta sa castle sina Newton at Ayn. Nag-aalala si Ayn dahil hindi niya magamit ang kanyang ability dito ngunit sinabi ni Newton na huwag siyang mag-alala dahil hindi sila lalaban sa harapan at ang kanilang tungkulin ay magbigay ng support mula sa likod. Sinabi pa niya na malamang ay natalo na nina Darwin at ng iba pa ang lahat ng kalaban. Alam ni Ayn na malakas ang kanilang team ngunit may posibilidad pa ring may ilang sinners na makalusot. Biglang sinuntok ni Ayn si Newton nang magulat siya sa isang maliit na nilalang dahil hindi siya makagamit ng teleport kaya ang una niyang reaksyon ay manuntok. Sinabi ni Newton na sana ay naiwan na lamang siya ngunit ipinaalala nito na kailangan niyang wakasan ang buhay ni Yang. Sinabi ni Newton na mukhang malaki ang naging halaga ng dati nilang leader sa kanya ngunit tumanggi siyang pag-usapan ito. Nais sana niyang magbukas ito upang matulungan niya sa anumang paraan. Ngunit bigla siyang kinilabutan sa isang bagay sa anino na kalaunan ay isang nabubulok na katawan pala at kinailangan ni Newton na sabihan siyang manahimik. Malapit si Hitler at iniisip niya ang ability ni Darwin na tinatawag na evolutionary theory na nagpapahintulot sa kanya na e-evolve ang kanyang katawan ayon sa kanyang kagustuhan at umangkop sa anumang sitwasyon. Sinabi niyang napakawalang kwenta nito dahil ang evolution niya ay isa lamang magarbong tawag sa pagbabago tungo sa mga dati ng anyo ng buhay. Mas angkop itong tawaging metamorphosis kaysa evolution kaya naman madaling natapos ang buhay ni Darwin matapos siyang talunin ni P. Iniisip ni Hitler kung gaano pa katagal may magtatago at makikitang tinutukoy niya si Schrödinger. Alam na niya na ang ability nito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang pumili mula sa iba't ibang posibleng kinalabasan. Ngunit ang tanong ay kung bakit pa ito nagtatago. Tama ang hinala ni Hitler na kahit sa lahat ng pagpipilian nito ay 0% ang posibilidad ng kanyang panalo. Ibig sabihin ay wala itong magagawa kung walang paborableng kinalabasan na mapipili. Magiging kanya sana ang tagumpay kung mayroon man lang siyang 1% chance ngunit hindi iyon ang kaso dito. Naunawaan na ni Hitler ang lahat ngunit idineklara ni Schrödinger na hindi pa siya natatalo, sa kasamaang palad sa mismong sandaling ibinunyag niya ang kanyang sarili ay tuluyan siyang nawasak. Isang attack mula kay Fischer ang muntik nang tumama kay P ngunit hindi ito nagtagumpay. Pinuri ni Hitler ang ginawa ni Fischer dahil gumamit siya ng isang napakagaling na taktika. Ang pagsasakripisyo ng pawn upang talunin ang kalaban ay isang fundamental na bahagi ng chess. Alam na ni Hitler na siya si Fischer at ang kanyang talent ay tinatawag na Divine White Army. Nagwala si Paul at inalis ang lahat ng pyesa ni Fischer. Ipinaliwanag ni Hitler na limitado lamang ang mga strategy na maaari niyang gamitin dahil ang bilang ng mga pyesa at galaw ng mga ito ay fixed. Hindi tulad sa chess, ang lakas ng magkalabang hukbo sa totoong digmaan ay hindi kailanman pantay. Upang patunayan ito ay sinabi niyang si Paul ay isang extraordinary piece na kayang burahin ang buong board ni Fischer sa isang iglap. Pagkatapos ay sinabi ni Hitler na sa totoong laban ay walang tinatawag na stalemate.
Idineklara niya ang checkmate at tinapos ni Paul ang buhay ni Fisher. Pilit na pinakalma ni Ayn ang sarili dahil nasaksihan niya kung paano madaling tinapos ng dalawang kalaban ang buhay ng tatlong Great Class Returners. Sa kasamaang palad ay siya at si Newton na lamang ang kailangang pumihil sa kanila dahil tapos na ang lahat kapag nakalagpas pa ang mga ito. Sinubukan niyang mag-isip ng solusyon ngunit si Newton ay basta na lamang humakbang pasulong at ipinakilala ang sarili sa mga kalaban. Kinilabutan si Ayn nang sabihan siya ni Newton na hayaan siyang lumaban at kung matatalo siya ay siya na ang baalang tiyakin na makakatakas sina Newton at ang iba pa. Agad na umatake si P at napilitan si Newton na umakyat sa puno. Ininsulto siya ni Hitler dahil sa pagtakbo ngunit iniisip ni Newton na hindi siya matitinag ng mga insulto. Gayunpaman ay nagtataka siya kung may pagkakataon pa ba siyang manalo laban kay P. Sapat ang lakas nito upang mabulok ang buong kagubatan at wala pang nakakaabot man lang sa kanya. Winasak ni P ang puno kaya napilitan si Newton na tumakbo. Ipinaliwanag ni Hitler na walang makakapagtago sa kanya dahil sa kanyang all-knowing talent. Alam pa niya na naroon pa rin si Ayn at ang kanyang talent ay tinatawag na spatial translocation na gumagana sa pamamagitan ng pagpapalit ng dalawang espasyo sa loob ng ilang milliseconds kaya nakakalipat siya na parang nagte-teleport. Isa ito sa pinakamalakas na talents dahil sa global range at versatility nito. Ngunit may isang malaking kahinaan ito. Hindi makakapag-teleport si Ayn sa mga hindi niya alam na lugar at limitado lamang siya sa mga coordinates na nairehistro na niya sa pamamagitan ng pagpunta roon. Kaya siya nasa likod ng laban upang palawakin ang saklaw ng mga lugar na maaari niyang puntahan. Natakot si Ayn dahil alam ni Hitler ang lahat ng kanilang ginawa hanggang sa pinakamaliit na detalye. Napansin ni Newton na lumalala na ang sitwasyon dahil halatang nanginginig na si Ayn. Nakita niya muli ang parehong maliit na nilalang kanina at nagtataka kung bakit ito narito. Pinulot ito ni Newton at nagulat siya nang bigla niyang may mapagtanto. Gumalaw si P upang tapusin ang buhay ni Newton ngunit itinulak niya ito palayo. Sinabi niya kay Ayn na huwag hayaang pumasok sa isip niya ang mga sinasabi ng kalaban. Si Hitler naman ang nagulat dahil nagawa ni Newton na tamaan si Paul mula sa blind spot nito. Hindi iyon dapat posible kaya nagtataka siya kung naintindihan na ni Newton ang nangyayari. Ibinunyag ni Newton na natukoy niya ang blind spot ni Paul sa pamamagitan ng pagtingin gamit ang sariling mga mata ni P. Inilabas niya ang whistle mula sa kanyang jacket at ipinaliwanag na ito ang nagbunyag kay P. Napansin niyang sinusundan sila ng whistle at may selyo ito sa tiyan at nang hawakan ni Newton ang selyo ay nagawa niyang makakita gamit ang mga mata ng ibang tao, at napagtanto niya na ang talent ni Hitler ay nagbibigay daan sa kahit anong life form na may selyo niya na may bahagi ang kanilang senses sa kanya. Ipinakalat ni Hitler ang mga selyo na ito sa mga hayop at insekto sa kagubatan bago pa man upang mabantayan niya ang bawat galaw nila. Ito ang dahilan kung bakit nagawang umatake ni P ng napaka-precise kahit nagtatago sila. Naglagay din si Hitler ng kanyang mga selyo sa lahat ng foot soldiers na kanilang nakalaban kaya nagkaroon siya ng front row seat tuwing ginagamit ng greats ang kanilang talents. Dito niya na-decode ang lahat ng kanilang abilities. Hindi pa nagagamit ni Ayn ang kanyang ability kaya nagtataka siya kung paano ito nalaman ni Hitler. Ipinaalala ni Newton na personal na kilala ni Yang ang mga greats kaya malamang na ibinahagi nito ang mga detalye sa mga sinners. Tinawag ni Newton na isang panlilin lang ang all-knowing talent ni Hitler ngunit nanatili itong kalmado. Sinabi niya na kahit alam na nila ang lahat ay hindi nito mababago ang kanilang kapalaran. Hindi nila kayang alisin ang lahat ng hayop at insekto sa kagubatan at hindi rin nila mapipigilan ang corruption ni Paul. Dalawa lamang ang kanilang pagpipilian at iyon ay tumakas o mamatay. Agad na nagpakawala ng atak si P at napaurong ang ating mga bida. Sinabi ni Newton kay Ayn na baguhin ang plano at manatili malapit sa kanya. Itinuro niya na hindi pa niya nagagamit ang kanyang talent sa buong digmaan kaya ito ang tanging unknown factor na hindi napaghandaan ng kalaban at ito ang kanilang nag-iisang pag-asa para manalo. Samantala sa kabilang panig ay patuloy na tumatanggap ng matinding damage si Hiroto at naghagis siya ng isang bomba pabalik kay Rudel. Humanga si Rudel dahil itinapon ni Hiroto ang isang 250 kilo na bomba na parang wala lang. Nagpatuloy ang kanilang matinding laban at inamin ni Rudel na mahusay lumaban si Hiroto bilang isang immortal. Ngunit itinuro niya na bumabagal na ang regeneration ni Hiroto. Gumanti si Hiroto at sinabing nagsisimula na ring magkasugat si Rudel na nangangahulugang unti-unti nang lumalabas ang limitasyon ng kanyang mortality. Nanunood si Toya na lubos na naguguluhan dahil tila wala nang iniisip si Hiroto kundi sumugod ng walang pakundangan, umaatake siya ng walang plano at gumagamit lamang ng kanyang rifles at mga kamao. Hindi ito ang nakasanayan niya kaya hindi maintindihan ni Toya kung ano ang nangyari sa malamig ang ulo na sundalong kilala niya,
Salamat sa panonood ng aking recap at siguraduhing i-like ang video.